Okay, magandang umaga sa ating lahat at tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Inaanyaya ko po na tayo po lahat tayo tumayo. Sama-sama po tayong magpuri, sabay-sabay po tayong umawit, mag-worship sa ating Panginoon. Awitin po natin ang ating opening song sa Sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Once again po. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Na tayo po lang, Lord, pinupuli na namin, pinapasalamatan sa umaga nito, Panginoon Lord, na kami po narito nagsama-sama, Panginoon Lord, na ready na magpuri sa inyo, Panginoon Lord, makinig na salita mo, Panginoon Lord. Panginoon Lord, niadalangin po namin, Lord, na ang mga papunta pa lang po dito sa bahay sa Panginoon mo po sila, Panginoon Lord, ito pong minus sa kanilang mga buhay, ang mga nagtutulog pa po, igisingin mo po sila, Panginoon Lord, yung paalala sa kanila na ito pong araw po po, Panginoon Lord, niadalangin po namin, Lord, na maging maayos sa gawain, Panginoon Lord, mag-isa sound system, Panginoon Lord, papakata, mag-message, Panginoon Lord, tutugtog, Panginoon Lord. Ito po ang aming samtahan sa Pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ready na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen, amen. I believe
in my life. Our Lord is worthy. He is worthy to be praised. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Come on, everybody, sing Jesus, Jesus. Jesus, the name of everybody. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe.
po, pwede na po tayo umupo habang tayo po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po sa panibagong araw ng pagsamba. Ito po ay araw ng itinakda upang ang iyong mga anak ay sumamba, upang ang iyong mga anak ay magpuri po sa iyo. Lord, sapagkat ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa kabila, Lord, ng mga sitwasyon, sa kabila ng anumang mga pangyayari, ang lahat ng bagay ay nasa iyo pong mga kamay. Ikaw ang Diyos na iyong kalooban. Ang iyong naisip ay natutupad ayon po sa iyong mga plano, sapagkat, Lord, mula nang likhain mo kami, may dakila kang plano sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Bagamat, Lord, may mga karanasan kami ng mga pagsubok, mga struggle, mga obstacle sa aming pong buhay. Ikaw, Panginoon, ay laging nandyan, kasama po namin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan dahil yun po ang iyong pangako. Nang sabi mo po sa iyong salita, hindi kita iiwan, hindi pababayaan namin. Salamat, Lord, at naririto po kami. Patuloy na sasamba po sa iyo. Patuloy po itataas ang iyo pong nakilang pangalan. Sa umaga po ito, Diyos, kami po ay nakikigalak sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Salamat, Lord, sa pagpapala po sa kanila. At muli, sa panibagong taon na iyong pinagkaloob, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang buhay. Palaguin ang kanilang pananampalataya upang sila ay maglingkod na may katapatan, may pagtatalaga sa iyo pong dakilang harapan. Sa umaga po ito, Diyos, salamat din sa mga kapatid po namin na nagdaos sa kanilang anibersaryo. Kung meron po anibersaryo ng kasal, ang bigkis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo, manatilihin mo po sa kanila. Ano man ang mga pagsubok ang dumating sa kanila, ay lalo pang mas maging malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At ikaw ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Patatagin mo po sila, pagpalain mo po sila. Salamat din, Panginoon, sa mga panalangin na aming itinaas, mga kahilingan, mga panalangin na aming itinulog, na ikaw ang Diyos na tumutugon. Maraming salamat po sa kasagutan ng aming mga panalangin sa iyong pagtugon. At sa umaga po ito, kalapit ng mga pasasalamat ay ang mga kahiling ang aming po itinataas sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan, patungkol, Lord, sa kalusugan, Panginoon, dalangin ko po ipagkaloob mo pong kalusugan sa aking mga kapatid. Kung nakakaranas man po sila ng mga karamdaman, o anumang mga, Lord, karamdamang pisikal, dumadalangin po ako sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Muli mo po silang palakasin, muli mo po pasiglahin ang kanilang katawang lupa upang makapagpatuloy po silang naglilingkod po sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno. At turuan mo po ng bawat isa ay sundin ang may katapatan at pagtatalaga ang iyong mga salita sa aming pong buhay. Sapagkat ang pagsunod sa iyong mga salita ay ang aming paglilingkod po sa iyo. Ang pag-una po namin sa iyong kaharian at sa iyong kalulatian, at sinabi mo po, idaragdag mo na lamang po ang anumang kailangan po namin. Ang biyaya ay nasa iyong kamay. Wala po sa amin. Kahit ano pong pagpapakapagod ang gawin po namin, kahit ano pong ubusin po namin yung oras sa buong isang linggo, Lord, kung hindi mo kami pagpapalain, wala po kaming mapapala. Ang pinakamahalaga po, Panginoon, ay yung pag-una po sa iyo, na ikaw ang dapat na Diyos na unahin, sapagkat nasa sa iyo ang pagpapala. At sa aming pag-una po sa iyo, ay pinagpapala mo po kami. Ang mga bagay na aming tinatangkilik, dahil ikaw ang nagpala, ay nananatili at
nagiging pagpapala rin po sa iba. Lord, turuan mo po kami. Turuan mo po ang bawat isa na magkaroon ng focus. Maintindihan ang iyong mga salita, hindi lamang pinakikinggan, kundi isinasabuhay. Dahil walang mapapala ang taong nakikinig lamang, sapagkat, Lord, hindi ito na isasagawa. Ang nais ko po ay ang mga nakikinig. Isinasapuso ang iyong mga salita at sinasabuhay. Doon po, Lord, nararanasan po namin ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong paggawa, ang iyong, Lord, paglikha ng mga dakilang bagay sa aming buhay. Lord, bigyan mo po kami ng karunungan na sa aming buhay. Bigyan mo po kami, Lord, ng wisdom upang maintindihan ang kahalagahan, O Diyos, ng iyong mga salita, kahalagahan ng pananalangin, kahalagahan ng pagdalo sa gawain, kahalagahan, Lord, ng pagsunod po sa iyo ng buong puso, sapagkat ito po ang nararapat. Na sa buong buhay po namin, ikaw ay aming sambahin, walahatiin at purihin. Lord, sa umaga po ito, kung meron mga kahilingan, Lord, patungkol sa mga problema, ikaw ang Diyos na magbigay ng kalutasan sa anumang suliranin, sa anumang maaaring problema na maaaring pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Bigyan po sila ng lakas at isandig po sa iyo. Ipagkatiwala sa iyo, malamang po mga suliranin. Lord, sa aming buhay, ikaw din po, Lord, yung nagko-correct. Kaya minsan may mga bagay, Panginoon, na hindi po namin ma-overcome. Dahil meron kang gustong ituro po sa amin upang kami ay maituwid, upang maiayos, maiangkop ang aming buhay sa iyong nais, sa iyong plano, sa iyong kalooban. Lord, bigyan mo po ang bawat isa ng pagkaunawa. Sa bawat mga pangyayari, maintindihan po namin kung ano yung kino-communicate mo po sa amin. Maintindihan po ng bawat isa kung ano yung nais mo po na mabago po sa amin. Nais mo po na aming gawin. At Lord, sa aming pagkakaunawa, ay maaakay mo po kami sa landas ng katwiran at kabanalan. Mamumuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Lord, sa umaga po ito, dalangin ko po, Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, ingatan mo po ang aking mga kapatid o ang kanilang mga mahal sa buhay na kanilang idinadalangin at pagpalain mo po sila. Sa umaga po ito, sa aming pong pagsamba, ikaw ang maitaas at mapangalan. At sa aming Lord, pag-aaral namin salita sa umaga po ito, ihanda mo po ang aming puso at isipan, maunawaan po namin ang mensahe ng iyong salita at amin po ito isa puso at aming isa buhay tungo sa aming paglago sa pananampalataya. Maraming pong salamat sa umaga po ito at ngayon po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at paglulahati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po idadako sa ating mga announcements. Ayan po, mamaya po sa ang gawain po natin sa San Isidro worship service po every Sunday po 2 p.m. mamaya po. Youth service po every Saturday po at 4 p.m. And midweek service sa prayer meeting na dahil sa June 13, 7 p.m. Speaker po natin si Brother Raynon Lozano, worship leader Ray Lozano, at Usher Patricia Laportesa, testimony Katrina Yoki. At sa Sunday service naman po, sa June 16 po, speaker po natin ang ating pastor. Ay, Father's Day daw po ito. June 16. Happy Father's Day sa mga fathers po dyan. Ayun po, speaker po natin ang ating pastor, worship leader Mary Joy Toquero, Tides and Open Encouragement, Patricia Laportesa, Usher Albert Casinto, flower sponsor Yokin Tobal. Ayun po, supportahan po natin ang ating Aita Community Mission every Saturday po, 8 a.m. po. Inanyahan ko po na every kapisanan na samahan po natin at supportahan po itong gawain po natin. Yun po.
Thank you for the flower sponsor, Mendoza Family Palangpan. Yan po, tayo po dadako na po sa ating God's message po na dadalhin po na ating pastor at ayun po, nasa siya pa po si pastor. Ayun, sige po. Ako, balita ko lang po sa nangyari sa tapon na youth. Unahin ko na po yung sa Aita community. Masaya po yung adventure doon. Tumawid po kami sa ilog. Buti hindi nalunod naman po yung paa namin. Masaya po nakita yung mga bata doon mga Aita po. Masaya po inaanya ako po na supportahan po natin itong gawain. Every kapisanan po mas maganda po, mas marami po tayo po. Okay, si Chairman po may sasabihin po. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang po i-announce na sa June 29, meron po tayong gawain sa Asong Tamo. Ito ay project ng National Car. Ito po ay mga anak ng pastor sa buong Pilipinas, sa buong national na nangyayari, may yung every semester binibigyan ng tribuo. Tribuo pangalan, hindi ko matimano kung anong panang ito ng National Car. Pero ito, every semester nagbibigay ito sa mga eskola ng mga kabataan na anak lang ng worker po ang nito. Sa bawat isang worker, kung 3 anak nag-aaral, isa lang po ang inaano ng tribuo. So sa June 29, meron tayong lahat pwedeng sumama doon ng Talcab, YMO, tsaka kahit mga kabataan pwede po para malaman mo nila kung saan ang project na ito ng National Car para sa mga anak ng pastor. So, ganyan kayo sa June 29, meron tayong gawain doon sa national na project ng National Car sa Pasong Tamo. At ito, meron silang solicitation na pinamimigay. Pero pili lang mo ito, hindi naman lahat ng basta lang bigay. Pero inaano lang mo namin, meron tayong survey. 5 lang naman yung inaano binigay. Pero mas kung mapakinggan natin yung gawain doon sa June 29, gawat isa po. Diyan natin yung sumama doon. Sige po. Okay, yung mga anak po ng pastor. Sige po, tayo po idadako na po sa ating next message na dadalhin po ng ating Pastor Manny Castro. Yan, maganda po yung palakpak ko ngayon. Yan, good morning po sa atin. Yan, so salamat po sa Panginoon na tayo po ay narito at sasamba sa Panginoon. Ayan, sila Ate Susan po pala ay nagpaalam yung nakaraan si Kuya Ray na pupunta ng Pangasinan. Ayan, kaya po sila ay wala po dito. Okay, so salamat po muli sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Bagamat tayo po ay punong-puno ng hamon yung ating pong buhay. Gawin nyo na lang pong hamon yan. Na mapapagtagumpayan ang anumang mga obstacle, anumang mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Ayan. So, sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, marami pong bagay na nais gawin ng Panginoon sa ating buhay, nais baguhin. Dahil ang layunin ng Diyos ay maging kawangis natin siya sa katuwiran at kabanalan. Yung tinatawag po natin Christ
likeness. So napakahalaga po yun na ang katangian o yung pagkakatulad sa Panginoon ay ma-develop po sa buhay po ng bawat mananampalataya. Yan. Sapagkat ang ating pong pattern, pag pinag-uusapan po yung buhay pananampalataya, ang ating pong model, ang ating pattern po na sinusundan ay ang ating Panginoong Jesus. Yan. So, dito po sa talata ng Biblia sa Roma, ay mag-aaral po tayo dito na yung kahalagahan ng tinuro ni Apostol Pablo na katangian na dapat mayroon po tayo. In fact, ito po ay katangian ng Diyos na sa mga mananampalataya ay nais ng Diyos na patuloy na mahubog. Yan. Ano po? Dahil ang ating pong pananampalataya ay kailangang patuloy na nade-develop yung ating pong buhay. Hindi po pwedeng tayo ay Kristiyano pero walang nangyayari. Hindi po pwedeng gano'n. Dapat sa ating buhay yung ating mga personal, yung mga karakter po natin ay nauhubog ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito po ay mahalaga sapagkat sa ating pagmiministeryo po dito po sa lupa ay kakailanganin po natin ito. Hindi po tayo makakatagal kung yung mga katangian na nais ng Panginoon ay hindi po na-develop po sa atin. Actually, yun po yung nagiging dahilan para ang isang Kristiyano ay hindi na magpatuloy at may babalik muli doon sa tinatawag na sistema ng dati niyang buhay. Tanda po natin na ang daming gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. So sa umaga po ito, ating pong tignan yung talata na ating pong pag-aaralan. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako dito po sa aklat ng Roma. Roma, Kapitulo 12, talatang 9 hanggang 10. Ano ba yung ating pag-aaralan? Okay, sige po, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Pwede po basahin po ang talata, basahin po natin. Sabi niya po dyan, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourself. So, yan po ay translation ng New International Version. Sa Tagalog naman po ay atin pong basahin, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, makaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga po ito sa iyo po mga salita na aming binasa. Hayaan mo po na sa aming pag-aaral, ito ay aming maunawaan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng sapat na kaunawaan. Pagliwanagin mo po ito sa aming puso at isipan. Itanim mo po ito sa aming puso at aming maisabuhay. Upang, Lord, sa aming paglilingkod, ay taglayin po namin yung mahalagang katangian na ito na siyang magbibigay at magpapabunga ng sagana sa aming pananampalataya. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayo po. Tatanggalin ko na po yung may pumasok po kasi sa mata ko. Okay. Ayan. So yung talatang ating binasa, ito po ay nakapaloob doon po sa chapter po ng chapter 12 ng aklat ng Roma. At ang theme po ng chapter 12 ay nakalagay po doon, pamumuhay Kristiyano.
So ito ay may kinalaman sa ating pong buhay. Paano tayo mabubuhay? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano ba yung mga dapat natin pagkukulan ng pansin na kailangan i-develop sa ating sarili? Actually, ang pinakauna po dyan na binanggit, alang-alang sa biyaya ng Panginoon, ay ialay natin ang ating buhay. Ang sabi niya, bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. So parte, itong portion natin pag-aaralan ay may kinalaman sa pag-ibig. Ano ho? So kasi mahalaga po yung pag-ibig. Dapat ito, baon po natin ito eh. Kasi sa mundong ating ginagalawan, marami pong bagay na hindi kayo ibig-ibig. Amen? Maraming tao na, sa totoo lang, kapag sa sarili mong paraan, hindi mo siya kayang ibigin. No? Kasi nga, di ba, yung mga karakter ng tao, iba-iba. Ano ho? Minsan, sa totoo lang, kahit na anong buti mo, di ba, hindi pa rin mabuti sa iyo. Ano po? So, ganon. Nakakadismaya minsan yung ganong mga pagkakataon na yung kaputi ang ginawa mo, pero yung sukli sa iyo, hindi maganda. Di ba? May mga relate po ba kayo doon? Yan, di ba? Okay. So, minsan nakakalungkot. Pero pag tayo panghinaan ng loob, kasi minsan ang nararamdaman ng iba noon, parang nagkakaroon ng sama ng loob, nagkakaroon ng galit. So, hindi dapat ganon. Ano, ang magiging reaction natin. Kasi ang kailangan po natin, baon-baon po natin ito. Amen? Yung totoong pag-ibig sa ating puso. Natural lang po yung emosyon. Di ba? Kasi tayo mga tao may emosyon. Na hindi mo naman masasabing, kapag may nasabi sa hindi maganda, wala ka reaction, di totoo yun. May ano yun eh, may kurot sa... Mararamdaman natin. Pero, ang kagandahan, kapag itong pag-ibig na ito nasa puso mo, hindi nangingibabaw yun kung hindi tinatalo ng tinatawag na tunay na pag-ibig. At yung tunay na pag-ibig nila yun, ay yung nagbibigay ng malawak na kaunawaan po sa atin para yung ating kapwa na hindi kaibig-ibig, and even yung ating kapatid sa pananampalataya ay magawa nating ibigin. Okay. So, hindi kasi natin may aalay yung ating sarili na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon kapag yung pag-ibig na ito wala sa ating pong puso. Kasi tingnan niyo po, yung karakter ng Diyos, God is love, sabi niya. Amen? At pinatunayan ito ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao. At nagturo siya ng patungkol sa pag-ibig. Sabi niya nga di ba? Yung kaaway mo, sabi niya, di ba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo siya na mabuti. Actually, it connects dito po sa ating pinag-aaralan. Mamaya mabanggitin ko yun. Nandito po yan yung part na yon. So, pinapakita doon yung karakter na dapat meron ka at iyon ay nakapaloob doon sa tinatawag na tunay na pag-ibig natin na nagmumula sa Panginoon. Okay. So, ulitin ko lang yung talata. Babasahin ko po yung Tagalog. Sabi niya, maging tunay ang inyong pag-ibig. Ginamit niya po yung word na maging tunay. So, pag may tunay, merong hindi totoo. Pag may tunay, meron din pong tunay tipay. Okay, pag sinabi yung kasi, ewan ko lang makaka-relate dito yung mga yung mga millennials baka hindi no? Kasi yung mga dati pang alam nyo na no? Tunay o 295. Yung 295 po, fancy po yun, peke. Di ba? Yung mga binibenta natin mga alahas. Ibig sabihin, pag tunay, talagang genuine yan. Pero pagka yung mga alahas na binibenta, pag sinabi tunay po ito, 295 lang. Ibig sabihin doon, pag 295, peke. No? Ano lang siya, tubog. Ayan. Minsan, ang pag-ibig ng tao, tubog lang Ano yun? Hindi talaga minsan totoo, parang panamuti lang sa kanyang buhay. Pero, sa totoo lang, kapag hindi totoo, lilitaw talaga kung ano yung katotohanan. Di ba? Ang tawag ko sa pag-ibig na yun, pag-ibig na mapagpanggap. Okay. So, hindi dapat yun, no? Yung, kapag andyan siya, ang ganda ng trato mo, di ba?
ang ganda ng trato, pagtaligot ng tao, kung ano-ano yung binabato mong salita. Which is not good. Ano? At yun naman yung kalakaran talaga sa mundo. Hindi na natin maaalis yun. No? May mga gano'n. Kaya nga, sa totoo lang, ang hirap hanapin talaga sa mundo yung totoong tao. Yung totoong tao may pag-ibig. Pero yun po ay matatagpuan natin. Dapat yun ay matagpuan sa mga mananampalataya. Dahil ang ating Panginoong Jesus, siya po yung nagpakita ng halimbawa kung anong klaseng pag-ibig na dapat magkaroon ka sa iyong kapwa. Particularly, unang inibig ng Panginoon is the sinners, yung mga makasalanan. Kaya nga pagpunta rito ng Panginoon, may kultura ang mga Hudyo. Hindi nila sinasamahan yung mga ang tawag kasi nila sa mga makasalanan, tawag nila yung mga maniningil ng buwis. Di ba? Okay. Kasi meron pang daraya kasi nangyayari dyan. Yung tinatawag na may modus, no? Pwede nilang dagdagan yung kanilang sinisigil na buwis. Kaya, sa kultura nila, meron silang kultura na hindi nila sinasamahan yung mga maniningil ng buwis, iniiwasan nila. Pero pagdating ng Panginoon, sinasamahan niya ngayon yung mga taong nire-reject nila. Okay, bakit? Kasi pinapakita ng Panginoon how great yung love ng Diyos. Na even yung taong hindi matanggap ng kanyang kapwa ay pinapakita dito ng Panginoon na ito'y dapat tanggapin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili at ang pag-ibig ng Diyos ay fair sa bawat isa. Kaya nga sinabi ng Diyos, di ba? Kung paano kung pinapaulan at pinapasikat ang araw sa mabubuti, ganun din sa mga masasama. Ano ibig sabihin ng Diyos? Yung kaputihan niya, yung pag-ibig niya, hindi porket makasalanan to, tsupuwer na. Pero hindi po ganun sa mundo. Ano po? Natin ginagalawan. Kaya yung halimbawa na pinakita ng Panginoon, yun po yung ating gagayahin. At ito rin naman po, yung tinuturo ni Apostol Pablo. Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pwede mo tingnan niyo po muna yung katabi niyo. Ayan. Okay, sabi mo sa katabi mo, salamat at narito ka. Ayan. Kaya sabihin mo po, kaya dapat tayong makinig. Okay. So, sa umaga po ito, ating pag-aaralan, pinamagatan po natin, pakiclick nga po, pakibasa nga po, genuine love. Okay, actually, yung pag-aaralan natin yan, meron po yung magiging kasunod na pag-aaral. At yung susunod na pag-aaral po natin, yun yung message ko po doon sa Commonwealth. Para mas maging clear, mas maging malinaw sa atin patungkol sa pag-ibig. Gaano kahalaga yung pag-ibig sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsunod sa Diyos, na kailangan makita sa ating pong mga buhay. So, dalawang bagay lang po yung ating pong titignan dito po sa ating pag-aaral. At una po, ano ba yung mga, paano ba natin mapapatunayan? Ano ba yung itinutulot? Ano ba yung bunga? Ano ba yung makikita natin kapag meron tayong genuine love? Sabi niya rito, una, pakikilig niya, unang bahagi, pakibasa niyo nga po. Lagyan niyo naman po ng buhay, parang walang pag-ibig yung pagbabasa eh. Okay, bigyan niyo po ng buhay. Ready, 1, 2, 3. Okay, genuine love, produce right attitude. Okay, yung totoong pag-ibig, nagbubunga ito, bumubukal po dito yung tinatawag na tamang katangian. Alam niyo ba yung mga attitude ng tao na hindi maganda? Okay, kasi ang tao may attitude na hindi maganda, may problema sa loob ng kanyang puso. Kasi sabi ng Panginoon kung ano yung nasa loob, hindi nyo lalabas. Di ba? Kung ano yung nasa puso mo, hindi ka pwede magpanggap o pwede pansamantala. Pero, lalabas at lalabas yan dahil yan talaga yung laman yan. Okay?
Kaya nga sabihin natin, ang sama ng ugali, tapos sabihin natin, hindi naman totoo yan. Na ano lang ako, nadala lang ako, hindi totoo yun. You know? Yun talaga yung nasa puso mo. Alam mo? At yun yung dapat ayos. Alam mo? Kasi kung wala yung pag-ibig, yung totoong pag-ibig na tinuturo ng Panginoon, magkakaproblema talaga yung attitude ng tao. Kasi bakit? Kasi hindi mababago. Alam niyo po, kung tayo nakakilala sa Panginoon, kailangan may baguhin. Amen? Kailangan may baguhin. Hindi pwedeng hindi ka mabago. Nung tinawag ka ng Panginoon, ang daming kailangang ayusin sa buhay mo. Para kang sasakyan na punong-puno ng tinatawag na sira. At ang Panginoon, siya yung nagkukumpuni sa iyo. Siya yung nag-aayos ng buhay mo. Ganun po tayo. Kaya hindi pwedeng nakakilala tayo sa Panginoon, okay na tayo. Hindi, ang daming babaguhin ni Lord. Ang daming ititrim ni Lord sa karakter po natin. At doon po sa ating buhay, may inaalis si Lord, may idinaragdag si Lord. Amen. Ano yung inaalis niya? Yung hindi maganda, yung dapat baguhin. Alam niyo po, ang attitude ng tao, yan po yung pinakamarami at pinakamahabang proseso na kailangan hubugin ng Diyos. Amen. Kaya ayoko kung nakaririnig talaga ng word na, ganito na ako tanggapin nyo na ako kung ano ako. Diba? Ang hirap naman yun. Kasi bakit? Kasi, kung ganun yung mangyayari, di wala na mababago sa'yo. Ang gusto nga ng Diyos, mabago ka Diba? Tapos ikaw naman, gusto ko na kung panty ka na rin sa ganung karakter, gusto mo na lang tanggapin ka. Okay, so ganito po yan. Nung tanggapin tayo ng Diyos, tinanggap niya yung mga mali natin, mga kasalanan. Okay. Pero hindi konsentidor ang Diyos para yung mga mali, hindi niya iayos. Kasi yung mga mali, hindi katangian ng Diyos yun. Wala sa kabanalan yun yung mga mali. Pag sinabing mga mali, hindi umaangkop doon sa katangian ng Diyos. Wala yun sa righteousness and holiness. Ang tanging naroon sa righteousness and holiness, yung mga mabubuting bagay na gusto ng Panginoon na hubugin sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, maging tunay. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasi pwedeng maging mapagpanggap lang Pwedeng pansamantala mabait ka, pero darating yung panahon, hindi ka na mabait. Di ba? Nakakalungkot naman yon. Ang tagal-tagal na taon na, no? Tapos biglang lilitaw na ganito pala. Nangyari sa'yo. Ganito pala talaga yung mga karakter ng mga tao, which is not good. Kasi dapat talagang maging totoo yung pag-ibig po natin bilang mga mananampalataya. So, genuine love produce right attitude. Sabi niya, love must be, ang sabi niya? Love must be sincere. Yan. Hate what is evil. Cling to what is good. So, choices po yan ng dalawang bagay. Kung totoo ang iyong pag-ibig, ano ba? Kapag meron kang genuine love, meron kang pag-ibig ng Diyos, lalayuan mo talaga yung kasamaan. At mananatili ka doon sa mabubuting bagay. Kasi bakit? Kasi yun yung itinuturo ng love ng Diyos. Amen? Patungkol ito sa mabubuting bagay. Ano po? Okay. So sabi niya dan, dalawang klase ng pag-ibig na makakasira o makakapagpalagaw sa ating buhay. Yung una, tingnan po natin. Love that comes from the world. Ayan. Meron din pag-ibig po ang mundo Di ba? Kaso nga lang, iba yung klase ng pag-ibig ng mundo. So kapag, actually, nung tawagin tayo ng Panginoon, tawag ito? Nababad na yung buhay natin dyan nahuhubog na yung buhay natin dyan Kaya kailangan baguhin, kailangan alisin ng Panginoon para ilagay naman, palitawin o papagbungahin ng Panginoon yung mabubuting bagay. So sabi niya dyan, ito ang mga klase, ito ang klase ng pag-ibig na alam ng tao sa mundo. At ito rin naman ang nagsisilbing pintuan tungo sa kasamaan.
Kasi kung ang mundo yung magtuturo sa iyo ng klase ng pag-ibig, ibang klase ng pag-ibig po yun eh. Hindi katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Tandaan po natin, sa mundo, ang naghahari po, sino? Satanas, yung mga gawa niya. Kaya nga yung pagkatuto mo sa mundo, hindi umaangkop sa gusto ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ang naghahari sa mundo, yung kasamaan. Ang naghahari sa mundo, yung gusto ng kaaway. At yun yung gusto ng Diyos, hindi umaangkop doon yung gusto ng mundo. Kaya kailangan may pagpili. Hindi pwedeng pagsamahin. Amen. Hindi pwedeng pagsamahin. Kaya nga, tingnan niyo po, bakit ang require ng Diyos po sa atin na buhay is buhay na kabanalan, katwiran kabanalan. Kasi hindi aangkop yung mga bagay sa mundo, hindi tayo madadala sa katwiran at kabanalan, malapay, ilalayo tayo sa Diyos. Hindi tayo nilalapit niyan. Unti-unti kang nilalayo sa Diyos. Ano? Okay, tingnan po natin yung mga ilang bagay na binanggit ko po dito. Sabi niya dito, tinuturuan nito ang tao na, makibasa nga po yung una, maging makasarili. Di ba? Okay, alam niyo po ba yung maging makasarili? Mapagmahal siya doon sa mga bagay na mayroon siya, pero ang problema, ayaw niya i-share. Okay. So, gusto niyo ba ng taong madamot? Natutuwa ko pa kayo kapag ang tao madamot? Halimbawa, kapit-bahay mo, damot-damot. Di ba? Natutuwa ba kayo? O kapatid mo, damot-damot. Di ba? Hindi ka natutuwa eh. Kasi bakit? Yung makasariling tao, gusto niya sa kanya lang yung bagay na kanya. Sabihin nyo, di mag-ano ka rin para magkaroon ka. Okay. So, una yan, ano po? Maging makasarili. Ano pa yung sumunod? Maging ano po yan? Mapagmataas pala, maging tuloy. Mapagmataas. Okay, sumunod po. Mapanirang uri. Diba? Mayabang po. Mayabang po na. Nalagpasan ko yun diba? Okay. So, yan, mayabang. Okay. So, huwag na kayo tumingin sa katabi nyo. Okay. Mayabang, mapanirang, uri. Ano pa yung sumunod? Mapaggawa ng masama sa kapwa. Sumunod, mandaya at manlamang. Okay, meron pa kung ano isip po niya, yung walang pagpapahalaga sa kapwa. Actually, marami yan no? Kung iibigin mo ang mundo, ito yung mangyayari po sa iyo. Ano ho? Iba yung development na mangyayari po sa iyo. Hindi ka magiging matinong tao. Hindi ka magiging mabuting tao. Kasi, yan talaga yung tinuturo ng mundo. Ano po? Sabi niya po yan, okay, pakibasa nga po, pakiclick, pakibasa po. Those kind of attitude will destroy your life, your ministry, and your church. Di ba? Okay, so yung sa totoo lang po, ang pinaka nagiging problema minsan sa church, attitude talaga ng tao Di ba? Bakit ba nagkakaroon ng minsan pag-away ng samaan ng loob? Attitude. Bakit ba merong ang tawag dito, malitesan? Attitude. Diba? Bakit ba merong pagkikimkim ng di ba? Yung, ang tawag dito, pagchuchu. Ano yung word na pagchuchu? Okay, alam mo yung word na chuchu? Pagchuchu. Yung, meron pa mga bagay na sinasabi sa iba, kasiraan ng iyong kapwa. Ayan, di ko lang alam kung alam nyo. So, kapag ganito ang nangyayari, kapag na-adapt natin yung mundo, hindi makakatulong. Hindi makakatulong sa church para lumago. Hindi makakatulong sa iyong buhay. Malapay mawawasak ang iyong buhay. Hindi makakatulong sa ministry mo. At lalong-lalong hindi makakatulong sa church. Kapag ang mundo ang nagtuturo po sa atin. Di ba? Magiging madamot ka. Magiging mayabang ka. Di ba? Magiging mapanirang puri ka. Magiging wala kang pakialam. At ang gusto mo lang manlamang.
Hello? Ang hirap po nun. Ano? Yung gusto mo laging ikaw yung nakakalamang. Gusto mo laging maganda yun sa'yo. Di ba? Ikaw yung unang pipili. Pag may kainan, ayaw mo na huli. Gusto mo maula ka sa pila. Kasi para makuha mo yun. Okay. Di ba? Okay. Ako po, tawag dito, parang nahihiya naman ako pag gano'n, di ba? Ang maganda po kasi, lagi mong inaalala yung iba. Di ba? Kaya nga sinabi ko, di ba? Pahalagahan nyo ang iba ng mas higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ibig sabihin, higitan mo pa yung pagpapahalaga nila. Okay, so, yan po yung reminder po sa atin na kung yung pag-ibig ng mundo, ang ma-adapt po natin ay hindi natin iibigin yung mabuti. Ang mangyayari, yung hindi maganda o yung gawa ng mundo, ng kaaway, yun po yung ma-adapt po natin sa ating pong buhay. Kaya nga sabi niya dyan, kung kaya nga sinabi ni Pablo na maging tunay ang ating pag-ibig, na ang tinutukoy niya ay ang pag-ibig na itinuro ni Jesus, ang siyang ating panatilihin sa ating mga sarili. Okay. So, ganito po yan. Hindi naman instant, mapapalitan mo agad yan eh. Hindi mo instant po yan. Kasi bakit? Kasi nakatalim na sa buhay mo yan. Na-train ka na dyan. Nakasanayan mo na. Yung buhay mo, yung sistema ng buhay mo ay na-train na sa ganung bagay. Kaya ang ginagawa naman ng Panginoon, huhupugin tayo ulit. Sasanayin naman tayo sa kung ano ang tama. Okay. So, tignan nyo. Basic na training lang na ginagawa ng Diyos sa atin. Yun lang pag-aaral na salita ng Diyos. Diba? Sa totoo lang, kaya hindi nagagawa ng tao, tumatanggi ang iyong katawan. Paano tumatanggi? Wala kang gana. At wala kang gana kasi hindi naman talaga yun yung buhay mo. Hindi ka nasanay doon. Di ba? Kaya nga, tinitrain ka ngayon ng Panginoon, iluhubog ka ngayon sa kanyang salita, sa kanyang sa prayer, para yung buhay mo, umangkop sa kanyang gusto. Ano? Kasi kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, nade-develop po yung love po natin. Kasi tinuturo ng Word of God yung mabuting bagay. Amen. Natotoo lang po yung tinuturo ng salita ng Diyos eh. Di ba? Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig mo sa iyong kapwa. Actually, yun po yung summarize ng Bible, mga kapatid. Yung sinabi ni Jesus. Di ba sinabi niya, at yan yung sumasaklaw sa buong kautusan. Parang sinabi ni Lord, yan yung summarize ng Bible. Ibigin mo yung Diyos mo at ibigin mo yung kapwa mo. Actually, yun po yung solusyon. Ano? Kahit anong pag-train pa ang gusto mong mabago sa sarili mo, makinig ka sa mga tao, ganito gawin mo. Sa totoo lang po, di ba? Yung knowledge ng tao hindi sapat. Kasi alam niyo po, ang problema ng tao spiritual eh. Spiritual po ang problema. At ang nagbibigay ng solusyon sa spiritual na problema ng tao ay ang Diyos. Kaya alam ng Panginoon kung ano yung kulang, kung ano yung dapat ma-develop. Okay, tingnan naman po natin pangalawa, love that comes from God. Okay. Ano po sabi niyo dyan? Ito ang klase ng pag-ibig na nararapat sa atin at angkop upang tayo ay maging mabuting tao na magdudulot sa atin ng paglago, maging ng pag-unlad sa ating mga ministeryo. Okay. So kapag dinedevelop natin yung pag-ibig natin sa Diyos, di ba? Mawawala yung tinatawag na inggitan. Mawawala yung tinatawag na siraan. Di ba? Yung maritesan, mawawala yan. Di ba? Okay. Ang chichismis mo na lang, kung hindi kapwa mo, si Lord na ang iyong chichismis. Okay. So,
magiging maganda ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa kasi yung pag-ibig ng Panginoon nag-aano po sa atin yan, nagko-connect sa bawat isa po sa atin. At ang sikreto sa body of Christ is the love itself, yung love ng Diyos. Na kailangan yung body of Christ ay binabalot ng pag-ibig ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos. Okay, sabi niya rito, meron po akong kinuha sa Korinto, no? Sa aklat ng Korinto 13:4-7, binabanggit ang bunga ng tunay na pag-ibig. At sabi niya diyan, paki-click niya. Ang sabi, pakibasa niyo nga po, nang merong yung merong energy tsaka damdamin. Pakibasa nga po, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay masyagaan at walang loob, hindi may mahilig. Okay, isa muna tayo doon. Ano daw yung pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos? Masyagaan, magandang loob, hindi? O, di ba? May iwasan mo yung pagkaingit. Kasi bakit? Yung pag-ibig ng Diyos hindi mainggitin eh. Ano yun? Kasi alam niyo may mga taong kapag umangat yung kanyang kapwa, hindi natutuwa. Kalakaran yan dito sa Pilipinas, di ba? Yung umuunlad ka, imbis na matuwa yung mga tao, gagawa ka ng kasiraan, o gagawa ka ng issue para ikaw ay bumagsak. Ano ba sa trabaho? Ang ganda ng performance mo. Meron at merong gagawa ng paninira sa'yo para hindi ka umasenso, hindi ka. Ganun po. Galing po sa mundo yun. Ang maganda po pag may tunay kang pag-ibig, hindi ka maiinggit. Kapag ang magawa mo, umuunlad, umaasenso, natutuwa ka. Ganun po yun. Kaya kung titignan mo yung mundo rito eh, yung mundo ating ginagawa, influensyado po talaga ng kasamaan eh. Kasi diba, minsan, yung kapitbahay, umaasenso, imbis na matuwa. Paano naman, kaya lang naman kasi ganyan, dito. Diba? Okay. So, kailangan baguhin. Matuwa ka kapag umaasenso. Kapag nagkaroon ng magandang trabaho, kapag ang kanyang negosyo umunlad, matuwa ka. Kasi bakit? Kasi yun yung tama. Kasi kapag meron kang something na parang kang naiinis kapag siya ay umuunlad, tumalago, inggit po ang tawag po doon. Pakituloy niya po. Hindi mayabang, hindi mapagmataas. Okay, hindi mayabang, hindi pagmataas man. Pakituloy nga po. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagaliti, o mapagdalhin sa sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa sama, dahil may nagdadala sa katotohanan. Ang pag-ibig ay maiisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang wakas. Okay. Lahat po ba maganda yung binanggit? Ang tawag po dyan, mabuti. Kasi ang bunga ng tunay na pag-ibig ay mabuti. So lahat ng yan, mabuti yan para sa tao. Ang tanong, ito pa yung ginagawa ng tao. Ilang percent kaya? Okay. Di ba? Ilang percent kaya? Alam nyo, automatic po, ganito. Yan kasi pag iniisa-isa mo, ang dami po niyan. Pero meron niyang pinag-uugat ang isa. Nagmumula yan doon. Yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos. Yung love ng Diyos ay tinuturo niya sa atin. At automatically, yung love ng Diyos na nasa puso natin, nagiging bunga na lang po yan. Hindi ka na mag-i-struggle. Kasi hindi naman madadevelop yung sarili mo dyan kapag yung pinakaloob hindi na ayos. Dapat yan yung bumubukal po sa ating pong puso. Amen. Hello? At kapag ang pag-ibig na natili, naghari sa puso ng bawat mananampalataya, hindi po tayo magkakaproblema po dito. Kasi bakit? Kasi tinubo tayo lahat eh. Kaya lang naman si hindi matino, hindi tumitino. Kasi bakit? Kasi kulang sa pag-ibig. Hindi totoo yung pag-ibig. Minsan yung pinapakita ka, plastikan lang. Ang hirap po nun. Ano? Huwag tayong maging orokan. Di ba? Parang ang buti-buti nung minsan. Ano po? Tapos behind. Di ba? Kapag nakatalikod yung tao, meron ka palang ibang sinasabi o meron kang ibang motibo.
Alam niyo po kung kanino karakter po yun? Karakter po ng demonyo yun. Hindi po yun sa Diyos. Kasi katangian ng Diyos, pag-ibig, di ba? Totoo pag nakaharap, totoo rin pag nakatalikod. Yun po yung karakter ng Diyos. Pero yung mahal mo yung kapwa mo, pinapakita mo buti kapag nakaharap lang, pero kapag nakatalikod, meron kang ginagawang something sa Kanya. Kapatid, baguhin mo na yun kasi hindi yun sa Diyos. Yun ay sa demonyo. Di ba? Inuhubog ka ngayon ng demonyo sa ganung bagay. At sa totoo lang, hahanap ka uli ng iyong kakampi. Hahanap ka ng mapagsabihan. Kasi bakit? Kasi dinidevelop ka ng kaaway na mag-spread. Hanggang sa lumawak na yan, darating yung panahon, yung iglesia, babagsak. Kasi bakit? Kasi mas dumami yung hindi totoo yung pag-ibig kaysa nagkaroon ng totoong pag-ibig. Okay. Alam niyo po ba ang pinaka-importante sa buhay ng tao? Titignan po natin yan. Nataglayin ng bawat Kristiyano. Yung pag-ibig. Tignan niyo po dyan yung pinakaunang ano niyan. Ang sabi niya, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika. Sabi niya, bagamat wala akong pag-ibig, wala akong mapuluhan. Ialay ko man, sabi niya, ang aking sarili bilang handog. Diba? Kapag sunugin. Ngunit kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Magkaroon man ako ng malaking pananampalataya, sabi niya, ano ba't napapalipat ko yung mundo? Kung wala naman akong pag-ibig, sabi niya, ay wala akong kabuluhan. Ano pinapakita po doon? Ang pinaka-importante po sa lahat, yung love. At ang sabi niya pa, lilipas daw ang lahat ng bagay. Lilipas ang lahat ng bagay, pero yung pag-ibig, mananatili. Ang sabi niya, magpakailanman. So kung iisipin mo, bakit mananatili magpakailanman? Kasi yan yung katangian ng Diyos. God, yung Diyos ay nag-e-exist, di ba? Na walang katapusan. Kaya kung titignan natin, yun yung katangian ng Diyos na gusto niya ma-develop po sa atin. Amen. Okay. So sa ating buhay, dapat pinapractice po natin yan. Amen. Parang ganito, halimbawa, hindi ka mapagbigay, kasi meron talagang ganun mga tao hindi mapagbigay, hindi matulungin. Umpisahan mong maging mapagbigay. Umpisahan mong maging matulungin. Kasi bakit? Kasi kapag ang pag-ibig ng Panginoon nasa puso mo, automatic, yan yung magbubunsod sa iyo, yan yung kikilos, yan yung gagalaw sa buhay mo para gawin yung mabubuting bagay. Kung ano ang laman ng puso mo, yun yung talagang mangyayari. Yun yung galawan mo. Yun yung magiging buhay mo. Imposibleng wala yung pag-ibig tapos ganun yung alam. Hindi po totoo yun. Kung ano yung nasa loob, yun yung magiging bunga. Kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa loob ng puso natin, sa inward heart, sa inward, meron po yung effect outward. Yun po yung gawa natin. Yun yung magiging attitude natin. Ano? Dito po sa mundo na ating ginagalawan. Yun yung magiging pakikitungo natin. Kung paano natin i-treat yung ating kapwa. Ating kapwa mananampalataya. Kung paano natin i-treat yung ating mga leaders. Kung paano natin i-treat yung ating mga workers. Yun yan sa puso. Ano ba? Or else, pag wala yan, ang ginagawa mo na lang, nagkukunwari ka na lang. Mahirap pong magkunwari. Di ba? Okay. Ano ba yung kantang, balat kayo pala, di ba? Ang pag-ibig mo. Okay. So yung tinatawag na balat kayo, hindi totoo ang ibig sabihin po nun. Okay. So sumunod po, dito po sa ating pag-aaral. Meron pa ba to? Okay, pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral. Ba't napunta ako sa salita? Parang nadalawa yan. Sumunod. Na doble.
Okay, sabi niya dyan, pakibasa nga po, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos ay nagtuturo na at tumubog sa atin na maging, ano po yan, malasakit, mapagpakumbaba. Okay. So, may pag-ibig, hindi ko lang po hinabaan kasi marami yan eh. Binanggit na dun sa binasa natin kanina. Tinapit ko lang yung dalawang salita, malasakit, merong concern. Di ba? Si Lord puno-puno ng concern sa mga tao. Di ba? Na nakita niya yung mga tao, sabi niya, nalungkot siya, sabi niya yung mga tao dito at lupay-pay na parang walang mga pastol. Kasi bakit? Mahalaga kasi sa Panginoon yung mga tao. Mahalaga yung buhay ng tao ay may ayos at may angkop sa kalooban ng Diyos. Okay. So pangalawa po, paki-flash nga po. Sabi niya dyan, genuine love creates, pakibasa nga po. Sabay-sabay po, parang pantamblay, nag-alam sa lupa kayo. Nag-alam sa lupa kayo. Okay, ulitin po natin, yung may buhay. Okay, sabay-sabay, 1, 2, 3, ready, go. Genuine love creates harmonious relationship. Okay, harmony. Yung keyword, di ba? Pag sinabing harmony, saan ba nakikita, narinig yung harmony? Sa music. Okay. Ako po, irritable po ako kapag narinig ko yung gitara, sintonado. Kasi ang sakit niya sa tenga. Pag narinig ko itong bass, hindi nakatono, lagi ko sasabihan yung mga tumutugtog, bago kayo tumugtog, i-check nyo yung itono nyo yung gitara or bass. Kasi kapag tinugtog nyo yan na wala sa tono, ang sakit sa tenga. Diba? Pero pag nasa tono, ang sarap pakinggan. So, tinutukoy lang yan, no? Na kapag meron tayo totoong pag-ibig sa ating pong puso, yung relasyon po natin magiging maganda. Mag-aangkop-angkop, magiging masaya. Kasi kapag nakikinig ka ng music na maganda, anong feeling mo? Pag nakikinig tayo ng music na maganda, ang sarap sa pakiramdam. Actually, ang music po ay pang-therapy. Amen? Yes. So, turuan ko po kayo. Kapag kayo, yan, katulad ni Jan, kasi sabi ni Jan, nag-overthink siya eh. Ang kailangan mo lang dyan, manood ka ng, manood tuloy. Makinig ka ng music. Mga music na Christian song, kahit ano lang, instrument. Mga re-refresh yung utak mo. Ano ho? Kaya ako pagka meron akong isipin, ang ginagawa ko, makikinig ako ng music eh. Kasi nare-relax ka. Kasi nakakatulong po yan sa ano po natin. Lalo po yung mga kantang Christian song. Pakinggan nyo po. Kapag may problema po kayo, makinig kayo ng makinig. Ano ho? Para yung utak nyo, nire-relax ng Panginoon. Ano ho? Nire-relax ng music. Okay. So, yung harmonious relationship, ganyan po yung nangyayari. Ganyan yung binubunga ng genuine love. Yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos na inilalagay natin sa ating puso, nagiging maayos. Amen? Hello, nagiging maayos. Sabi niya po dyan, pakikibasa nga po. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourself. Biruin mo, di ba? Yung ginagawa niya kabutihan sa'yo, sabi niya, mas higitan mo pa. Okay, next slide please. Okay, sabi niya dyan, katulad ng isang pamilya, ang bawat magkakapatid ay dapat mag-ibigan. Ganyan naman ang, ano daw po, simbahan ay isang pamilya ng Diyos na nasa isang katawan ni Kristo. O, imaginein mo, kung sisiraan mo yung kapatid mo sa Panginoon, kasama yan sa katawan. Parang ganito, di ba? Yung kamay, sisiraan niya si ilong. Okay. Subukan mo sapakin yung ilong mo. Sino masasaktan? Ikaw. Di ba? Okay. Ibig sabihin, may effect sa body of Christ kasi pamilya. Di ba? Yung hindi mo mabuting ginagawa o may epekto sa kabuuan ng iglesia. Kaya nga, i-reject po natin dito yung hindi magagandang bagay eh. Di ba? Particularly, yung mga paninira, pagkaingit, yung mga hidden na
Meron palang tagong galit, tagong inis. Alam nyo, hindi nakakatulong yan eh. Kasi nag-aalaga, pagka may ganun yung tao, nag-aalaga ka ng hindi maganda. Parang sinasabi mo, parang binibigyan mo ng pagkakataon si Satanas na i-develop mo sa sarili mo yung hindi magagandang bagay. Hello? Kasi darating ang panahon, lalabas at lalabas yun. Hindi mo maitatago yun. Amen? Kung ano talaga yung nasa loob, lalabas at lalabas po talaga yan. So, ang maganda po dito, dahil meron ka totoong pag-ibig sa Panginoon, di ba? Bilang parte ng katawan ng Panginoon, tinutulungan mo yung body of Christ na mag-grow. So, sa paanong paraan? Sa pagmamagitan ng pagpapakita mo ng mga ng pag-ibig na totoo. At yung pag-ibig na yan nakakatulong para mag-grow yung body of Christ. Amen. Kasi magmamahalan kayo eh. Di ba pag may pag-ibig ka sa Panginoon, yung love nyo, totoo. At kapag meron pag-ibig, maganda po ang relasyon. Tama ho ba? Nagtutulungan, nagsasamahan, nagmamalasakitan. Di ba? Merong tawag dito, pagkukusa. Merong effort, hindi na kailangan pilitin. Alam niyo, minsan nakakapagod din sa church eh, brasuan pa. Ang hirap nun. Ang pinakamaganda sa church, nagbo-volunteer. Amen. Oo. Kasi, kung ako'y magsasalita sa ayun sa gusto, papayag din naman kayo eh. Kaso sa totoo lang, hindi natutuwa yung workers kapag kailangan mo pang utusan, kailangan pang tawagin. Hindi na po. Ang pinakamaganda po, pinakamasarap sa pakiramdam ng isang leader yung meron nagbo-volunteer. Pastor, ako na po. Pastor, samahan kita. Di ba? Nakakatuwa yun. Di ba? Hindi mo man siya in-approach. Pero syempre, may authority ang pastor. Pwede ka naman mag-ano. Kaso nga lang, mas maganda yung bukal sa loob. Amen? Bukal sa loob. Masaya yun pag bukal sa loob. Halimbawa, si Albert, tinawag ko, Albert, samahan mo nga ako sa ano. Yes, pastor! Samahan kita. Hindi kasama ko yan ng mga nakaraan. Nasama ko silang dalawa ni... Kaya kayo nakadaan doon. O, hinanap namin yung daan, yung pababang hagdan. Meron pala hagdan doon, no? Okay. So, meron na tayong sikretong daan doon, pababa. Kasi napunta lang po ako doon eh. May patay dati doon, meron akong niritual ang patay ko doon. So, ayun yung maganda, no? Kapag may pag-ibig talaga, sa totoo lang, pag may totoo kang pag-ibig, dinadrive ka ng pag-ibig na yun, lalong maging masigla. Hindi pilit. Alam nyo, pag wala kang pag-ibig, pilit talaga yung paglilingkod, mga kapatid. Ang hirap nun. Ikaw mismo nahihirapan. Kasi bakit? Kasi hindi totoo yung pag-ibig mo sa Panginoon eh. Pag totoo yung pag-ibig mo sa Panginoon, excited ka. Gusto nyo ba maramdaman yung excitement sa paglilingkod? Gusto nyo maramdaman? O, i-develop niyo yung pag-ibig sa Panginoon. Na-excite ka. Kasi yung love, may excitement. Tingnan niyo sa mag-asawa, pag in love na in love. Di ba? Laging nagtrabaho yung lalaki, di ba? Di ba? O, saan ka na ba? Ano ba? Di ba? Okay. Pagdating ng lalaki, tuwang-tuwa, di ba? Masaya. Pero pag wala ng love, hinihintay pa ba? Wala nang pakialam yan. E di, umuwi ka na lang sa bahay. Nakikita yung pagkakain. Pag sinabing walang love po kasi, wala na yung excitement. Hindi ka na energetic. Kasi bakit? Wala ka ng gana. Pero din naman po sa pag-ibig natin sa Panginoon, kung may love ka sa Panginoon, magiging excited ka. Lagi kang handa sa gawain ng Panginoon. Amen. Lagi kang handang tulungan ng iyong kapwa. Tulungan yung leader mo, tulungan yung cell group leader mo. Amen. Kasi kapag hindi natin de-develop yung love, una sa Panginoon, pangalawa sa ating kapwa, imposible pong maging maganda yung bunga ng ating pananampalataya. Actually, yun yung susi, mga kapatid. Kung gusto mo sumigla yung faith mo kay Lord, kung gusto mo sumigla yung paglilingkod mo rito, di ba? Pag mahal mo, gagawin mo lahat. Amen? Pag mahal mo, gusto mo makita. Di ba ganito, pagka may sa lalaki, sino ba rito yung mga nanligaw, taas na kamay? Okay. Di ba nagkaka-crush kayo? Tama? Ayan. Sino ba yung Si Jan lagi nakikita. Wala pang ano ko eh. Wala pang ano eh. Okay. Pagka nagkagusto ka, di ba? Halimbawa ako, nanligaw ako, may nagustuhan ako. Di ba? Minsan, natutulog ka na. Hi!
eh. Di ba? Isipin mo pa eh, di ba? Okay, tapos kung may picture yan, may patikintingin ka pag gano'n, di ba? Hindi ka nagsasawa. Tignan yung picture, di ba? Kasi, in love ka. Okay, tapos tignan mo, gagawin mo lahat para sa kanya. Di ba? Pag in love ka ba, gusto mo laging nakikita araw-araw? O, ulitin ko, parang hindi kayo na-in love, ha? Pag na-in love ka ba, gusto mo makita araw-araw? Di ba? Okay, parang hindi na po kayo in love. Pag in love ka, gusto mong makita araw-araw. Di ba? Okay. Yung kanta ng Is It Okay If I Call You Mine, di ba? Sabi niya, makita ko lang yung, di ba? Yung bahay nung nililigawan niya, iba lang yung pakiramdam niya eh. Sa totoo lang, ganun. Kahit bahay lang makita mo. Di ba yung pakiramdam? Hindi mo pa nakikita yung nililigawan mo nun, ha? Ganun na pag nakita mo. Kasi bakit? You are in love. Ikaw ay ni-energize no love para mag-react, magkaroon ng ganong damdamin. Ganon din po sa Panginoon. Kapag na-in love tayo kay Lord, alam niyo po, sisigla po yung gawain po natin. Yung mga cell group sisigla. Kasi magiging masipag ka sa gawain. Kasi bakit? Kasi in love ka kay Lord. Amen. So napakahalaga po na sa puso natin, may in love tayo kay Lord. Amen. At kapag in love tayo kay Lord, lahat ng bagay na gagawin po natin, it connects doon sa love natin sa Panginoon. Yung pagiging masipag sa church, pagiging masipag sa ministry, pagiging masipag sa pag-mission, pagiging masipag sa pagtuturo ng mga bata, pagiging tapat, sa anumang tinatangkilik, lahat yan, wala kang, kaya lang minsan ang bigat ng dating. Minsan may gagawin ka, ang bigat ng kalooban mo, di ba? Kasi wala yung love eh. Kaya, napakahalaga na ma-develop yung pag-ibig sa puso po natin. Amen. At yung pag-ibig po na yun, dapat pinagyayaman po natin. Amen po ba? Okay, kamusta na yung pag-ibig mo sa Panginoon sa oras na ito, kapatid? Okay, pakilipat nga. Okay, sabi niya dyan, we are fine. Pakibasa nga po. We are finding the bond of Christ's love. Okay, we're fine the band of Christ's love. We have different ministry but connected in one body. Nabibigkis po tayo sa isang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po yung kanta, ano? May kanta yan eh. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joy, the Spirit with the Spirit of love. We have one, we are bind in the band of love. Po yan, nabibigkis talaga po tayo sa isang pag-ibig ng Panginoon. Meron tayong different ministry, pero nakakonektahan tayo sa isang katawan. Sabi niya dyan, in Christ's love, every ministry will become fruitful and healthy. Okay, pakiclick. Ito na natin pang huli. Nilagay ko po ito. Babasahin ko po yung John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi niya yan, a new covenant I give to you, that you love one another. Okay, baka mali yung translation nyo sa love one another, no? Love, tapos another pa. Okay. Hindi ganun ha, mga kapatid. Makaisip mo. Pastor, sabi kasi love, tapos another. Kaya mahal pa ako ng iba kasi another eh. Okay, then. One another. Isa't isa ang ibig sabihin yan. Diba? Love one another just as I have loved you. You also are to be loved one another. Parang sinabi ng Panginoon, kung paano kayo ibig, mag-ibigyan din kayo katulad ng pag-ibig na ipinakita ko. By this, sabi niya, all people will know that you are my disciple. If you have love for one another. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, sabi ng Panginoon. Diba? Kung makikita ng mga tao yung pag-ibig na meron kayong katulad, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay. So alam niyo ba bakit sinabi ito ni Lord? Kasi merong reason. Alam niyo yung mga alagad, hindi nagkakasundo. Hindi sila nagkakasundo. Meron silang laging mga argumento.
Di ba? Meron silang laging kasi iba-iba po yung karakter po nila. Ang karakter po talaga ng tao, hindi magkakasundo-sundo yan. Magkakaiba yan. Magbabanggaan talaga yan. Pero alam niyo ang isang solusyon dyan, yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit iba man yung karakter nyo, kapag yung pag-ibig ng Panginoon na naghari po sa kanila, nagkakaroon sila ng unity. Nagkakaisa sila. At hindi lang yon. Ito pala yung mahalaga, no? Na kailangan pagyamanin natin. Kasi yung palang pag-ibig ng Panginoon ang tanda, ang nakikita ng tao para makilala tayo. O imagine niyo pag walang pag-ibig, hindi makikilala ng Panginoon. Kasi kung wala kang pag-ibig, magiging katulad ka lang din ng iba. Ang pinapakita ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, yung meron tayong identity. Pagkakakilanlan sa atin, ano yun? Meron tayong totoong pag-ibig sa isa't isa. At makikilala ng lahat, ang sabi niya na kayo'y mga alagad ko sa pamagitan ng ano? Nung pagpapakita natin ng pag-ibig, malasakitan, tulungan, samahan sa ating pong church. Amen. So kailangan natin ito pagyamanin. Magkaroon tayo ng genuine love para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto nating mas mag-grow yung ating spiritual na buhay, personal growth po yun. Kung gusto nating lumago yung ating ministry, kung gusto nating lumago yung ating church, yung ating mga cell group, yung ating mga tinuturuan, mangyayari po yan. Ang kailangan lang, unahin po muna natin sa ating sarili. Matutunan mo munang totoong ibigin ng Diyos. Matutunan mo munang totoong ibigin mo yung kapwa mo. I-develop mo yan, sanayin mo, hubugin mo ang iyong sarili sa pag-ibig. Gawin mo yung mabuti. Amen. Kasi hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo mapapractice yan. Kung dati madamot ka, maging mapagbigay ka. Di ba? Okay, hindi mo maganda sa tao yung madamot. Ano ho? Kasi darating yung panahon, pag wala ka na, pagdamutan ka rin ng iba, ayaw. Di ba? Pangit yung madamot sa tao. Kahit sino naman siguro ayaw yung madamot. Mahirap yung madamot. Dapat, parang tayong tumulong. Maging giver po tayo, which is good. Yun yung karakter ng Panginoon. Dapat mapagmahal po tayo. Matulungin tayo. Di ba? Nagkukusa tayo. Marunong tayong gumawa ng ating responsibilidad. Amen. Minamahal natin yung ating kapwa. Mananampalataya. At yung kapwa natin sa labas. Kasi ang practice at pag-practice mo ng love ni Lord, dito muna sa loob eh. Paano mo mamahalin yung kapwa mo sa labas eh, nasa loob lang, hindi mo mamahal. Hindi mo maibig-ibig. Di ba? At sabi nga ng Panginoon, paano mo ako iibigin? Eh yung mga kapwa mo nakikita ko, hindi mo maibig-ibig. Ako pa kaya na hindi mo nakikita. Di ba? Ang totoong practice kasi ng love, si Lord ang unang iibigin po natin. Amen? Develop natin sa ating sarili at makikita niyo po yung pagbabago. Meron na kailang bagay na gagawin si Lord. Yung pag-ibig, bunga ng pag-ibig na tinignan po natin, mangyayari at lilitaw, automatic po yun kapag meron tayong genuine love, kapag meron tayong totoong pag-ibig na nanggaling sa Diyos. Nawa po ang puso po natin, kung meron pang ibang mga laman yan, alisin na natin. Paghariin natin yung pag-ibig ng Panginoon sa puso po natin. At pagyamanin po natin yan araw-araw, at makikita po natin may mga development, may mga mangyayaring dakilang bagay, babaguhin ng Panginoon buhay natin, at huhubugin ng Diyos ang buhay natin ayon doon sa katangian ng pag-ibig na siyang nagiging bunga sa ating magiging bunga ng ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Pwede po ba itaas po natin ating mga kamay? Tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po sa umaga pong ito na tunay nga na napakahalaga ng pag-ibig. Sabi nga po doon sa aming pinag-aaralan, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyong masama, makaibigin ng mabuti. Sapagkat, Lord, ang pag-ibig mo po, Lord, ang aakay po sa amin upang gawin yung mabuti. Piliin yung mabuti at i-reject yung masama. Dahil ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay nagtuturo po sa amin
upang mamuhay sa katwiran at kabanalan. At ang pag-ibig mo po ay nagbubunga ng mabubuting katangian na nais mo pong makita sa aming buhay. Na nais mo pong ma-develop sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Sa umaga pong ito, Diyos, dalangin ko po, pagpalain mo po kami. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Yung aming mga puso, Lord. Hubugin mo po ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Ikaw po yung maghari. Maging sentro ng aming puso, ng aming buhay ang pag-ibig mo. At dalangin ko po, Lord, ikaw po yung maghari. Ikaw po yung bumago ng lubos sa aming mga ugali, sa aming mga katangian, sa aming mga karakter. Na kung ang pag-ibig mo maghahari ay tunay na mababago po yung aming mga attitude. Mababago po yung aming buhay. At Lord, mangyayari mga dakilang bagay na nais mo pong Lord, maganap sa aming po mga buhay. Pagpalain mo po aking mga kapatid at patuloy, Lord, na sa kanilang buhay, sa bawat isa po sa amin, pagyamanin po namin sa aming puso ang pag-ibig mo. Sa bawat araw, ibigin ka namin ng tunay, ng tapat. At ang pag-ibig nito ay bubukal, Panginoon, sa aming puso. Na siya namang pag-ibig na magtuturo sa amin upang ibigin ang aming kapwa ng totoo. Maraming po salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Report. Sir, lang. Okay, salamat po sa napagandang mensahe na tayo po nadako sa tithes and offering. Encouragement po natin Sister Roda. Salamat po sa magandang mensahe ng ating pastor sa genuine love ng Panginoon. Kagaya po sa pag-ibig ng Panginoon, nararapat lang po na ibigay natin ang ating mga ikapu, ang thanks and offering ng may pag-ibig sa Kanya, ng may kagalakan ang ating mga ibinibigay sa Kanya ay malaking tulong po sa ating iglesia sa mga pangangailangan po. Basahin po natin sa Deuteronomy 28, 1 to 6. Kung dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa at magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain pati ang mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahanang halina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong mga gawain. Salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, patuloy po tayong maging tapat lagi sa ating mga igapo. Ano man ang ating mga yanan, sapagkat napakalaking tulong po ito sa pangangailangan ng ating iglesia. Salamat. Bago pa tayo, tayo po'y nadako sa ating Kakatao po tayo ni Jan. ating araw po is
sweeter than honey that nourish my soul. No less to know you, less to love you, come and make me whole. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Take me to the river, I will swim, I will swim. Take me to the river, I will swim. Hindi po tayo po mandaling manalangin. Panginoon, nasa iyong harapan ang mga kaloob ng aking mga kapatid. Nawa, Panginoon, pagpalain mo yung mga nagbigay at walang pagkakataon na magbigay. Panginoon, pagpalain mo rin. At nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit, Panginoon, sa pagpapalago ng iyong salita dito sa bayan ng Montalban. At ibalik mo po ito ng siksik-liglig at umaapaw. Nawa, Panginoon, maging kabahagi kami, Panginoon, ng mga gawain mo rito at Panginoon, maging channel of blessing ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo dumako sa ating closing song, tayo po itadako po sa 5 piso mula sa piso. Okay, bago po tayo dumako sa ating closing song, tayo po natapos sa ating finance reporting. Ginagawa po natin ito para sa transparency ng bawat isa, para malaman po na lahat ng ating member kung saan po nagpupuntahan operations po nila. Ito po yung ginagamit sa gawain, and po, tayo po natapos na po sa nanay po. Good morning po sa ating lahat. Ito po yung aming financial report for the month of April. Yung income po for Sunday worship, 1,711, midweek service, 1,300,